Praise the Lord. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ilang minuto na lang po, mag-umpisa na tayo. I-prepare na po natin yung ating puso't isipan sa pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. So, it's been a week since nagkita-kita po tayo, and I'm sure na marami po tayong mga challenges, may mga gusto po tayong ipagpasalamat kay God. Gusto po natin i-appreciate si God sa um, bawat minuto or bawat oras ng buhay natin. So this is the time. Pero hindi lang naman dito sa simbahan, pero I'm pretty sure po na lahat tayo when we go sa mga bahay natin is nagpapasalamat tayo kay God. Sige po, tayo po yung mag-umpisa na. So kung may mga Bible po kayo, pwede nyo po akong samahang magbasa ng ating call to worship. Makikita po natin siya sa Psalms 119 verses 1 to 8. Pero ako po, lagi ko pong gustong basahin yung Tagalog version para po mas manamnam natin. Sabi po rito sa mga awit 119, mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. Sa kanyang kalooban ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailanpaman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwan. Huwag mo akong lilisanin. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa napakagandang araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Higit po, Panginoon, yung napakagandang buhay na pinagkaloob niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Kami po ipatawarin niyo, Lord, sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali na aming nagagawa. Nakikita man ito, Panginoon, ng kapwa namin o hindi. Pagkat madalas, Panginoon, sa isip, kami po'y naiinis, nagagalit, o minsan, nag-iisip ng masama sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Lord, gabayin niyo po kami sa araw-araw na aming journey, Panginoon, para mas makilala ka ng lubos. Maraming pong salamat sa pagmamahal mo, Panginoon Diyos. Salamat po pagkat lagi po namin itong nararamdaman sa paggising pa lang namin sa umaga, maging sa pagpikit po ng aming mga mata. Yung pag-ibig niyo po, yung aming nararamdaman. Panginoon, punuin niyo po ng pag-ibig ng inyo pong salita, ng inyo pong guidance yung aming buhay, Panginoon. Para makita, Panginoon Diyos, ng mga tao sa paligid namin na ang Diyos na aming sinasamba ay buhay. Salamat po ng marami, Amang Diyos. Pagpalain niyo po yung bawat isa. Maitaas ka nawa, Panginoon Diyos, sa pananalangin, sa pakikinig ng inyo pong mga salita, at sa pag-aawitan, at sa pamamagitan ng aming buhay, Ama. Thank you. Pinapupurihan po namin kayo. Tinataas sa araw na ito. Ito pong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, pwede na po tayong tumayo. Awitan po natin ang ating Panginoon Diyos na buhay.
Praise the Lord. Igayan po natin ang ating mga puso at isip sa bukal na pagsamba sa ating Diyos, mga kapatid. Sa pamamagitan ng mga walang kamatayang imno, paborito ng mga matatanda. Tayo po ay magkaisang manalangin, sumamba sa ating Panginoon. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sins. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit free. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain. Oh, sufficient grace for even me. Broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, saved to the uttermost. Grace heaven torn asunder, giving me liberty. For the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, the rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even more than the scope of my transgression. Sing it, all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus. Praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defiled. By His transforming power, making Him God's dear child. Purchasing peace and heaven for all eternity. When the wonderful grace of Jesus reaches me. The matchless grace of Jesus, the rolling sea. Wonderful grace, oh sufficient for me, for even scope of my transgression. Sing it, my sin and shame. Magnify the precious name of Jesus. Praise His name.
tayong sumamba sa ating Panginoon. Bitin po natin yung The Old Rugged Cross. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the deep rested bed for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God, that is glory above, to bear it through dark Calvary. So I cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. In that old rugged cross, sacred God so divine, a wondrous beauty I see. For that on that old cross, Jesus suffered and died to pardon, sanctify me. So I cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To the old rugged cross I will ever be true, its shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday to my home far away, where its glory forever I'll share. So I cherish the old rugged cross till my troubles at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. For our last song, let's sing with A Story to Tell to the Nations. With a story to tell to the nations,
dawning to noonday bright, and Christ like kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Give a song to be sung to the nations, that shall lift their hearts to the Lord, a song that shall conquer evil, a song of the dear and sword, and song with the spear and sword. For the darkness shall turn to the dawning, and the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. With a message to give to the nations, that the Lord who reigneth above, has sent his Son to save us and show us that God is love, and show us that God is love. The darkness will turn to the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. With a Savior to show to the nations, who the path of the sorrow hath trod, that all of the world's great peoples might come to the truth of God, might come to the truth of God. The darkness shall turn to the dawning to noonday bright, and Christ's great kingdom shall come on earth, the kingdom of love and light. Ilan Diyos, Ikaw ay karapat dapat purihin, Panginoon. Ikaw ay walang katulad, Ikaw ay dakila sa iyong katapatan, Panginoon. Aming inahalay ang pananambang ito. Nawa ay kalugdan mo po ang mga puso na nagsusumamo na Ikaw ay mapaluguran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y patuloy na manalangin sa ating mahal na Panginoong Diyos. Ama naming Diyos sa langit, pinupuri ka po namin lagi, pinasasalamatan, sinasamba, dinadakila, at niluluwalhati. Karapat dapat po ang lahat ng ito sa inyo dahil kayo po ang tanging Diyos naming buhay, tanging Diyos na buhay, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang may kontrol ng lahat. Salamat po Lord God, kayo po ang aming sandigan, kayo po ang aming Diyos na aming tinatawagan, Lord. Salamat po. Kayo po ang nagmahal sa amin ng una at tumawag sa amin. Salamat po, Panginoon ko, sa kaligtasan, Lord, na pinagkaloob niyo sa amin. Lord God, maraming salamat po sa umagang ito na muli ay bigyan niyo po kami ng kalakasan at kaligtasan, Lord, upang makarating dito at makapanalangin, makapagpuri at parangal sa inyo. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Lord God, patawarin niyo nga po kami kagaya ng panalangin ni Ronald, Lord, na sa lahat po ng aming mga nagawang pagkakasala. Lord, napakarami pong mga masasamang bagay, masasamang isipin, Lord, na napakadali pong lumapit sa amin at manukso, Lord God. Subalit kayo po ay aming Diyos na talagang mapagmahal at humahawak sa amin upang kami malayo sa lahat ng mga ito. Salamat po sa pagliligtas niyo po sa amin sa paggawa ng kasalanan. Lord, maraming salamat po dahil hindi po namin kayang maiwasan ang lahat ng mga ito kung wala po ang gabay at tulong niyo at
pagmamahal niyo po sa amin. Salamat, purihin ang ngalan niyo sa lahat ng ito, Diyos ko. Ama naming Diyos, sa aming mga anak mo na nahihirapan dito sa mundong ito, Lord, naway lagi naming sa isip na ang inyong sinabi sa Salmo, Lord, sa 145, na sabi niyo po, ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa Kanya, sa lahat na nagsisitawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang tutuparin ang nasa nila nangatatakot sa Kanya. Kanya ring didinggin ang kanilang dalangin at ililigtas sila. Lord, salamat po sa mga salitang ito na aming pinanghahawakan, Lord, at aming kinakapitan sa sandali ng aming pagipitan, sa sandali ng aming paghihirap na nararanasan sa mundong ito. Lord, lagi niyo rin pong paalala sa amin na sa sandaling kami nalulubog, Lord, sa tubig ng paghihirap, Lord, o pagkatakot, Lord, ay alalahanin namin na ang aming Panginoong Diyos ay lumalakad sa tubig at kaya kaming ililigtas. Lord, salamat po. Purihin ang ngalan niyo sa kapangyarihan niyo sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Hindi po sapat, Lord, lahat ang aming pasasalamat, subalit ito lang po aming may bibigay at masasabi, Lord God. Naway malugod kayo sa aming mga pananalangin, pagpapasalamat, pagpupuri at pag-aawitan. Lord, salamat po. Maraming salamat po. Diyos ko, hipuin niyo po ang mga kapatiran, Lord, na may mga karamdaman, hindi man po maluba, Lord, lahat po ay kaya niyong pagalingin, Lord. Kung loloobin niyo, Lord, sa sandaling ito, habang nagsasalita at nananalangin kami, ay gagaling po ang lahat ng may karamdaman. Wala pong imposible sa inyo dahil kayo po ang may gawa ng lahat, ang may lalang sa amin. Lord, marami pong may mga ubot-sipon, may trangkaso, Lord. Bigyan niyo nga po kami ng kagalingan, Lord, ng sapat na resistensya laban sa lahat ng mga karamdamang ito, Lord God. Lord, lalong-lalo na po yung mga may nararamdamang masasakit sa katawan nila na nakakahadlang upang sila'y maka-attend po o makasamba sa aming simbahan, Lord. Lord, salamat po at andyan po kayo dahil kung wala po kayo, alam po namin na mas lalala pa ang aming kondisyon. Lord, salamat po sa paghipo niyo po sa amin. Maraming salamat po sa kalakasan, sa kasiglaan, kalusugan, sa kagalingan, kaginawaan, Lord, na pinadarama niyo po sa amin, lalong-lalo na po sa pag-akap niyo po sa amin na nararamdaman namin ang inyong presensya. Lord, salamat po dahil kayo po aming doktor, ang aming healer, Lord God. Salamat po kayo po ang aming provider, Lord, sa lahat ng may pangangailangan, maging sa mga pambili ng gamot, sa mga panggasto sa araw-araw at sa mga bayarin, Lord God. Salamat po sa lahat ng provision ninyo, Lord God. Salamat po sa ginagawa niyong paraan, Lord. Madalas po nangyayari po sa amin na akala namin ay wala na po kaming magagamit, Lord. Pero talagang iba po ang paraan niyo, pamamaraan ninyo, iba po ang timing ninyo dahil talagang pinakikita niyo po sa amin ang iyong kapangyarihan na hindi niyo po kami pababayaan at iiwan. Salamat po dahil lalo po kami nagpupuri sa inyo sa mga sandaling ito, Lord God, na kayo po ang nakikita naming tanging gumagawa para sa amin at tanging nagbibigay ng solusyon sa lahat po ng aming mga hinaing at pangangailangan. Lord, maraming salamat po sa mga ginagawa niyong pag-iiwas sa amin sa lahat ng sakuna, Lord. Salamat po, Lord God, at bagat kami nagkukulang at nagkakamali sa mga paghahanda, Lord, patuloy niyo po kaming tinutulungan at ginagawa ng paraan upang may sa katuparan po namin ang paglilingkod sa inyo, Lord God. Maraming salamat po sa bawat araw, Lord, na nararamdaman namin ang presensya niyo, Lord God. Salamat po, Lord God, dahil
kayo po ang aming tinatawag at sinasamba sa bawat minuto at segundo ng aming buhay. Lord, salamat po. Maraming salamat po sa buhay ng aming mga pastor, Lord, sa buhay ng aming mga preachers, Lord, na patuloy niyong ginagabayan, binibigyan ng karunungan, hinihipo, Lord, at talagang pinatatatag ang pananampalataya upang kami naman po na nakakapakinig sa kanila at tinuturuan nila ay ganoon din po ang maging maramdaman, ang maging matatag sa inyo, malapit sa inyo, at patuloy na maintindihan at makilala ang Panginoong Hesukristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lord, salamat po sa araw na to dahil talagang napakasaya po, nakakagalak po na makasama ang mga kapatiran dahil ito lang po ang paraan na matutupad namin o magagawa namin ang inyong kalooban sa amin, ang inyong utos na mahalin namin ang aming kapwa, ang aming kapatiran. Lord, salamat po sa pagkakataon na ito. Lord, dinataas din po namin ang pangangailangan ng aming bansa. Lord, batid niyo po ang mga nangyayaring kaganapan dito sa aming bansa at sa ibang bansa. Lord, kayo na po ang humipo sa mga namumuno upang sila'y tumawag sa inyo at humingi ng gabay at karunungan upang mauna nilang isipin at alalahanin ang kapakanan ng mga mamamayan, Lord God, upang ang kanilang mga bansang hinahawakan o pinamumunuan ay umunlad at maging pagpapala po sa lahat po ng mamamayan nito. Lord, maraming salamat din po sa pagtulong niyo sa mga biktima ng kalamidad, sakuna, ng mga sunog, ng lindol, baha, ng mga gera, Lord God. Patuloy pong tulungan ang mga biktima nito at mga tumutulong sa kanila upang maging magaan po para sa kanila ang mga kanilang nararanasan. Lord, salamat po. Lord, linisin niyo nga po ang aming mga puso at isipan, Lord. Halisin po yung mga galit, Lord, inggit, pagmamaramot sa amin, Lord. Bigyan mo po kami ng malawak na pangunawa, mahabang pasensya, Lord, kahinahunan, pagpapatawad, pagpapakumbaba, pagmamahalan, pagdadalanginan, pagdadamayan, pagtutulungan. Lord God, bigyan po kami liwanag ng pag-iisip sa sandaling kami nididimlan ng pag-iisip. Lord, tulungan niyo rin po kami sa pagpapalaki sa aming mga anak, Lord God. Gabayan niyo po kami, Lord, loobuin po, mapalaki po namin sila ng naayon sa inyong kalooban. Ilayo rin po kami sa lahat ng tukso at iadyahan po kami sa lahat ng masama. Diyos ko, ingatan mo po ang aming mga anak, Lord God, dahil napakarami pong mga mapagsamantala. Marami pong natatalo o napapasukan ng masasamang espiritu, Lord God, na gumagawa ng masama sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kaklase, sa kanilang maging sa mga hindi nila kakilala, Lord God. At Lord, kayo na nga po ang bahala magbigay sa amin ng protection, Lord. Balutin niyo po kayo ng banal na dugo ni Jesucristo upang maging ligtas po kami sa lahat ng mga kapahamakan nito, sa mga masasamang tao, Lord, maging sa mga nakakahawang sakit, Lord God. Lord, ilayo rin po ang aming mga tahanan sa sunog, Lord God. Napakarami pong mga sunog na nangyayari, Lord. Salamat po, Lord God, sa pag-iingat niyo po sa amin, sa full protection niyo, Lord. Salamat po. Palubutan niyo rin po ng inyong mga anghel ang aming mga tahanan upang ito hindi mapasok na masasamang loob at masamang espiritu. Lord, tinataas po namin, Lord, din po yung mga mahal namin sa buhay, mga pamilya namin, Lord, nagtatrabaho sa abroad, sa malalayong lugar, Lord, na hindi namin madalas nakakausap o Lord, hindi namin nakakaramay, Lord God. Lord, ingatan niyo po sila at pagpalain, Lord God. Loobin niyo rin po maging pagpapala rin po sila sa marami sa mga kanilang mga nakakasalumuha. Lord, maraming salamat po sa lahat ng biyaya, sa lahat ng grasya. Salamat po, kayo po aming kanlungan, Lord God. Lord, tinataas din po namin ang aming pangailangan ng aming simbahan, lalo na po yung mga dokumento po ng MC, Lord. Loobin niyo po na magkaroon na po ng katugunan ng aming panalangin upang ito'y maisaayos na po sa lalong madaling panahon. Lord, maraming salamat po, Diyos ko. Lord, tinataas din po namin ang aming tagapagsalita ngayong araw na ito.
Diyos, puspusin niyo po sa inyo ng inyong banal na Espiritu, Lord. Hawakan niyo po siya, samahan, bigyan po siya ng sapat na kakayahan, ng lakas ng loob, ng karunungan, at ng inyong pagpapala, Lord God. Naway lubusan namin itong maintindihan, may sa puso at may sa buhay. Lord, salamat po. Tinataas po namin ang buong araw to sa pangalan ni Jesus namin, Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. So, maraming salamat Kuya Anton. Makakaupo na po muna tayo mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa kabila po ng sobrang init ng panahon. And we are experiencing El Nino. And yet, or kasabay ng alab ng panahon ay ang pag-aalab din ng ating mga puso na magsama-sama na sambahin, purihin ang ating Diyos. At maging maalab din sa panag-ibigan, pakikipagkapwa sa bawat isa sa ating mga kapatiran at maging sa ating mga komunidad. Salamat sa Panginoon dahil tayo po ay hindi lang sa panibagong buwan kundi nasa panibagong tema ng ating pananambahan. At ang tema po natin na bagong uumpisahan ay tinatawag nating sacrificing like the King. And dito sa sacrificing like the King ay maraming pwedeng i-consider, nandyan yung maaaring mapag-usapan sa buwan na ito, yung sinasabi ni Apostol Pablo na offer your bodies as a living sacrifice, and that's something that we offer to God, to the Lord, so it's a sacrifice of ourselves to God. And at the same time, we realize na yung mismong kabuuan ng ating buhay talaga is a sacrifice also to the Lord Jesus, kasi inaalay natin ang kanyang sarili for that cause. And meron ding tayong kailangan i-consider, like for example, yung sinabi ni Paul, to offer your bodies as a living sacrifice. Yun ay isang response sa sinasabi ni Paul na in view of God's mercies. Now, hindi tayo nagsasakripisyo for the sake of sacrifice para bigyan tayo ng pabor ng Diyos. Hindi, we are offering our sacrifices because we have received so much from the Lord. This is a gratitude or a grateful response sa ating pagsunod sa Diyos. At kailangan din natin i-consider na si Jesus din mismo, ilang beses niya rin kinote yung sinasabi sa Old Testament, I desire mercy, not sacrifice. And hindi naman ibig sabihin na hindi na talaga kailangan ng sacrifice dahil si Jesus mismo will be exemplifying yung sacrifice. But what he is saying is that when you want to offer to the Lord, be careful that you do not neglect yung compassion, yung mercy mo sa iyong kapwa. So, I desire mercy, not sacrifice, dahil yun ang naging problema ng Israel. They have been passionate in their rituals, but not in their compassion for their neighbors. So, yun yung naging problema nila. And so, when it comes to Jesus, we're saying sacrificing like the King. Firstly, sa Sunday na ito, at least ito muna ang focus natin, we have to consider yung cost, yung presyo, yung ano bang meron sa package kapag tayo ay sumunod kay Jesus. The costs of following Jesus, our King. Now, this is important na ma-remind tayo sa nature ng ating pagsunod kay Jesus. The nature of our discipleship, that we are not here merely for immediate blessings. We are not here merely for immediate blessings. Nung tinawag ka ni Jesus, hindi yun dahil ba Lord makakatanggap ako ng ganito? Dahil ba makakaranas ako ng ganito agad? No. And we are not here merely for temporary achievements only. Of course, in the life of a child of God, there will be victories, there will be blessings, there will be temporary achievements. But hindi talaga yun yung inaalok ni Jesus. Tama? Hindi talaga yun yung nature ng ating pagsunod.
Na para bang kapag sumunod tayo kay Jesus, naglalakad tayo sa isang garden at namumulot ng mga roses, mga petals, sinahamoy-amoy. Hindi ganun eh. We will be walking with the Lord Jesus or following Jesus through the wilderness, through a broken and messy world na hindi makakaunawa sa atin and has different standards from Jesus Himself. And that is why we need to consider that there will be sacrifices entailed dito sa pagsunod kay Jesus. Ang dapat nga, bilang isang mga bagong Kristiyano, kapag nakilala mo agad si Jesus, ito agad dapat ang una mong kasama eh. Kasi what kind of king are we following? It's not a king na mayroong royal robes na may gold-plated na armor, na makikita natin sa mga movies. This is a king who was blood all over, crowned with a crown of thorns. And this service is what makes him different. Hindi siya nagahari-harian lang. And that's why we need to understand. Meron akong kausap recently na isang kaibigan kong pastor. So sabi sa kanya, pinaghihiwalay niya yung concept ng pananampalataya para maligtas sa concept ng discipleship. Para sa akin, hindi. The moment that you give your life to Jesus in faith, trusting that He is your Lord and Savior, your King, and mighty conqueror ng iyong mga kasalanan at ng iyong problema sa buhay, you're already putting your trust. Meaning, parang sila Pedro, hindi naman sila, wala namang difference yun eh. When they were called, the first disciples, when they were called, malinaw sa kanila yun. To be with Jesus is to follow Jesus. Not to have an option, sige, sundin kita, and later, siguro baka magiging disciple ako pag medyo ganito na ako. Walang ganun. It's one and the same. Hindi man perfecto yung discipleship natin, pero nakakabit yun sa pagiging Kristiyano natin. Because it is depending on Him. So that's why we need to understand the costs and the nature of our discipleship with Jesus. It entails a lot of sacrifice. And nakakabit yun sa mismong identity ni Jesus. Kaya sabi ko, ano ba siyang klaseng hari? Diba? Minsan sa politics, sinasabi natin, kapareho lang naman sila ng mga binoto nila. Ayan, kapareho lang sila ng ugali ng mga supporters nila. Kapareho sila ng ugali ng tatay nila o ng nanay nila. And that is what the logic is here ni Jesus Christ. Kinakabit niya yung identity niya bilang klase ng hari o Messiah na meron, kung sino siya sa kanyang mga tagasunod at pag-iimbita ng pagsunod sa Kanya. And in this passage na babasahin natin, it is really linked together. Yung identity niya, yung pagpapakilala niya sa kanila kung anong klaseng Kristo siya, and then yung imbitasyon na sumunod na maging kagaya sa pinagdadaanan ng Kristo na yan. Inimbitahan ko na po kayong lahat na tumayo. And we will be focusing sa last part ng ating babasahin, but I will be reading 2 more passage para lang meron tayong konteksto bago sinabi ni Jesus itong pagbubulay-bulayan natin. Basahin natin ang Luke chapter 9. Luke chapter 9, ang focus natin will be from verse 23 to 27, pero babasahin natin mula noon sa nagtatanong si Jesus kung ano ang pagkakakilala, kung sino ang pagkakakilala sa Kanya ng Kanyang mga tagasunod at ng mga tao muna na nakakarinig sa Kanya. So we will be reading from Luke chapter 9 verse 18 hanggang 27. So, verse 18, sabi dito, once when Jesus was praying in private and His disciples were with Him, He asked them, who do the crowds say I am? Anong tingin ninyo na sinasabi sa akin ng mga taong nakapaligid sa atin? And then verse 19, they replied, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others that one of the prophets of long ago has come back to life. Verse 20, but what about you? He asked,
"Who do you say I am?" Peter answered, "The Christ of God," or the Messiah of God, the anointed one of God. Hindi yan surname, hindi yan apelido ni Jesus. The anointed, the messenger, the appointed, the Son of God, the Christ of God. Then Jesus strictly warned them not to tell this to anyone. Huwag niyo muna sabihin. Para sinasabi ni Jesus, tama ka, pero wag muna. Wag niyo muna ipaalam. Verse 22, and he said, the Son of Man, notice yung switch ni Jesus from Christ to the Son of Man. The Son of Man must suffer many things. Sabi ni Jesus, tama, ako si Kristo. Although hindi yan directly sinabi dyan, pero implied na ina-affirm niya, tama, ako yung Kristo na pinapadala ng Diyos. Pero itong mangyayari sa kanya. The Son of Man, sabi niya, must suffer many things and be rejected by the elders, chief priests, and teachers of the law. And he must be killed, and on the third day, be raised to life. So nilinaw ni Jesus. Kasi pag sinabing Kristo, ang pumapasok agad sa isip nila, either this will be a high priest na magkakaroon ng renewal sa temple life and in the religious life, or this will be a Maccabean king, who will conquer, who will lead in power and kill all the Roman soldiers na naninirahan and defeat the Roman Empire. Yan ang nasa isip nila kung pag sinabi Messiah. But sabi ni Jesus, I will suffer. I will die. Then sa verse 23, after niyang nilinaw kung sino siya at kung ano mangyari sa kanya, sinabi niya, kung ganito ako, alam niyo na dapat kung susundan niyo ako. So sabi niya sa verse 23, then he said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it. But whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? If anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes to his glory, in his glory, and in the glory of the Father and of the holy angels. I tell you the truth, some of you who are standing here will not taste death before they see the kingdom of God. Let us pray. Father, salamat po sa inyong salita. Lord, it is impossible to understand your word without the work and the power of the Holy Spirit in our hearts and our minds. Fulfill your plans for us today and empower us and teach us as we follow our Jesus Christ. This we pray. Amen. Makaupo na po muna tayo ulit, mga kapatid. So, very dramatic itong pangyayari na ito, mga kapatid. Because all the time na nakasunod sila kay Jesus, marami pa ring haka-haka kung sino talaga siya. And even si Jesus, hindi pa rin talaga nililinaw sa kanila kung sino siya. Kasi kahit yung mga pinapalayas ng mga demonyo, may sinasabi, pero pinapatahimik din ni Jesus. Pero at this crucial moment in the life of Jesus and His disciples, in their journey, medyo nasa northern part sila nito, in a place called Caesarea Philippi. Nanalangin si Jesus. At tinanong niya kung ano talagang pagkakilala sa kanya. This is a very dramatic place and event na na-realize nila na tama nga all along ang naiisip natin. Ito nga ang Kristo. Ito nga yung pinakaantay natin. Ito nga yung maghahari sa bansang Israel ang magbibigay ng wakas sa lahat ng kahirapan na meron sila. Kaya tama lang na sumunod tayo sa Kanya. Dahil ibig sabihin, ang katagumpayan, ang kaligtasan, at ang pagkabuhay ng muli ay nasa kanila na. Bilang isang bansa, bilang isang mga tao na tinawag ng Diyos. Yan ang malinaw sa kanila. Tama lang naman yun. Yun naman ang propesya sa Messiah. Pero hindi nila ni-realize na ang kapamaraanan ng paghahari
ng pagkalaban sa kasamaan at ang klase ng pagkilos ng haring ito ay iba sa kanilang ine-expect. Kaya nga, sa Matthew, aangal pa to si Pedro eh. Hindi, Lord. Hindi mangyari yan sa'yo. Na sa sobrang importante, hindi lang to suggestion na ito ang pagdadaanan ni Jesus. Eh, na-rebuke pa ni Jesus si Pedro at sinabing, "Get behind me, Satan. Get behind me, kalaban. Get behind me, accuser." Ibig sabihin, to choose the path other than the suffering of Jesus is the way of the devil, not the way of Jesus. At least sa context ni Jesus, huwag muna natin isipin yung sarili natin at sa mga disipulo. We will be reflecting on this message para sa atin. Dahil hindi naman tayo maglalakad ng papunta sa cross. So, di tayo papunta ng Jerusalem at witness mismo. Although tama, medyo palapit na rin pala yung natin, yung Holy Week. Tumutugma pala. Pero hindi literal na mangyayari sa atin yun. Nasusunod tayo kay Jesus at makikita natin ulit siyang papako at tayo ay mamamatay din. Hindi yun. But this is ito yung pinakatotoo sa senaryong ito. Talagang magsisuffer si Jesus. And anyone who comes after Him will experience that kind of, will first witness kung paano si Jesus kukontrahin at ipipersecute. So any other than that would suggest na, Lord, pwede naman tayong tumakas eh. Lord, pwede namang mag-route tayo eh. Ibang way ang daanan natin. O Lord, baka pwedeng suhulan natin. O Lord, baka pwede mapakiusapan pa. Na hindi yan na pwede namang maglaylaw muna tayo. Mamundok muna tayo, magpakalayo-layo. Kasi mainit ka na masyado sa mata ng mga leaders natin. But no. Hindi yon ang plano at hindi yon ang magbibigay ng resulta, ng solusyon sa purpose ng Diyos for the salvation of this world. Napansinin natin that this happened right after na-identify si Jesus. Nakakabit sa kanyang pagiging Messiah yung nature na to. And that the way of the Christ is the way of suffering and death. And therefore, our discipleship is shaped by the way of our King. Kung sino yung sinusundan natin, edi syempre, kung anong nilalakad niyang kalsada, yun din ang dadaanan natin. Hindi pwedeng, sige Lord, maglakad ka papuntang Mall of Asia, mag-MRT ako. Hindi, sige Lord, duman ka sa EDSA, pero ma-traffic, magsa-skyway ako. Hindi, Lord, sige, punta kayo sa concert, mag-helicopter ako. This is the invitation na whatever is the shape of the ministry, the message, and the kind of Messiah that He is, we will all go through the same path. Yan yung kanyang invitation. Of course, this is very real sa panahon nila. Sa sinusulat ni Lucas ito, he wants the later Christians to reflect. Hindi naman sinasabi ni Lucas na, gayahin nyo yung paghihirap ni Jesus, magsugatan nyo rin yung mga sarili nyo, magpunta din kayo sa cross ng Kalbaryo. Hindi naman yun. Ang purpose ni Luke is to let his people reflect what kind of Jesus this is and the discipleship na dapat nilang susugan now that they have been scattered all throughout the Roman Empire nung sinulat ito ni Luke. Patay na si Jesus at nabuhay ng muli si Jesus at nag-ascend na si Jesus nung unang nabasa ito ng mga Kristiyano. This is not an invitation to do the same, but an invitation for them and for all of us right now to reflect what kind of discipleship should we have in our context. But of course, Jesus is making clear, Jesus is making clear na connected to sa kung sino siya. Sa kung sino siya. And Jesus explained how it will affect the important values in their culture.
paano ito mag-affect sa kanila nung time na yon? Remember, hindi lang niya sinabi. Ang pinaka-main invitation talaga dito is sinabi niya, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. And then yung lahat ng sinabi niya sa verse 24 to 27 is an explanation how important and how it will work out itong invitation niya. Kaya sabi niya, if ever who wants to save his life will lose it. And whoever loses his life for me will save it. Isa yan sa pinakamahalaga na tema o na value sa kultura nila. The preservation of life. Well, sa karamihan naman ng generation and history, mahalaga naman yung preservation of life, tama. But there were times in human history na hindi preservation of life ng individual ang mahalaga, kundi yung kapayapaan ng mundo. Imagine yung world wars. The soldiers, hindi na preservation of life ang nasa isip nila. But I'm just saying na sa konteksto nila Jesus, preservation of life is important. Kaya sabi niya, kung ang focus mo ay pangangalaga at pagliligtas, pagsisiguro sa sarili mo, then you will lose it. But if you will lose your life for the sake of me, you will have it. You will save it. And then sabi niya sa verse 25, what good is for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Now, ang mahalagang value dito, hindi yung kayamanan, kundi yung identity. Sabi niya, kahit pa magkamal ka na napakaraming yaman o yung buong mundo, kung in the process or in the end of it all, wala ka ng identity, then wala rin yun, di ba? Meaning mahalaga yon sa kanila na I must have a value, a societal value sa kanila. Mahalaga yon. At syempre, kailangan lang malinaw sa atin ng identity ng mga tao sa panahon nila is not individualistic. Sa atin kasi ngayon, mahalaga ako kasi kaya ko to. Mahalaga ako kasi ganito ako. Self-identity. My individual character is what is important and what defines me. Sa kanila, ang identity ng mga tao ay nakakabit sa pamilya. Nakakabit sa kung sino sila sa society nila. Nakakabit sa kung gaano sila ka-faithful o hindi sa relihiyon nila. Nakakabit kung sino ang mga benefactors mo. Meron ka bang patron na mayaman o wala? Meron ka bang mga network of leaders na pinapaboran ka o wala? Yun ang identity nila. So sinasabi ni Jesus, makuha mo man lahat yun ng kayamanan. But in the end, wala ka naman talagang identity. You will lose yourself. Forfeit your very self. That's sad. And then lastly, isa sa mga mahalaga na pangyayari o structure sa kultura nila, yung tinatawag na honor, shame, culture. Yes, meron din tayo yan, nakakahiya, ganito, di ba? Pero minsan, meron din tayong pananaw na, sige, tatanggapin ko na yung hiya. Di ba? May ganun tayo. Di bali na nakakahiya, pero importante sa atin to eh. Sa kanila, yun na yung importante. Pag nakakahiya, wag mo nang ituloy. Pag honorable, yan, ituloy mo kahit it costs your life. Kahit pa masama yan, kahit pa magpatayan kayo, if it means honor sa inyo ng panahon na it's honorable. Pag natalo ka, that's shame. Huwag ka na lang mabuhay dahil nakakahiya. Yan ang mahalaga sa kanila. At dinaanan ni Jesus din, sabi niya, if anyone is ashamed of me and my words, kung nahihiya ka sa akin at sa aking salita, then ikakahiya ka rin ni Kristo. The Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and the glory of the Father and the holy angels. Now, again, ginagamit ni Jesus yung lingwahe na meron sila. Pero ang pinaka-gist talaga nito is hindi yung parang sasabihin na, nakakahiya ka naman. Hindi yun. Ang point ni Jesus is not, you have no part in this kingdom. Kung nireject mo ako, he is talking to his disciples. Kung nireject niyo ako, if you deny me, you have no part of me. Now, this is in the context of when Jesus
said to Peter, "You will deny me, but I have prayed for you." Siyempre, nandun yung grasya ng Panginoon. Nandun yung grasya ng Panginoon. Sinasabi ni Jesus pa rin na this is what matters, to commit yourself to following me. And kapag nagdalawang isip ka, that's wrong. You're not really following me. So ito yun. Preservation of life, yung identity ng kanilang pagkatao na nakatali sa social status, sa familia, sa privileges, sa prestige, at yung honor-shame culture ng Jewish nation and the larger Greco-Roman world. Now, this is just the one big idea na nandito, mga kapatid. That Jesus is making clear that being a disciple of Christ would mean sacrifice. Nililinaw ni Jesus na ang pagiging disipulo niya, tagasunod niya, at hindi ito optional. Isa itong imbitasyon, pero kung hindi mo tatanggapin, you have no part of Him. Isa itong imbitasyon to be a disciple of Christ, and being a disciple of this kind of Christ would mean sacrifice. Now, kaya, na madaling ma-misinterpret ito, sasabihin ng mga ibang mga tao, yung mga Kristiyano, parang gusto lang nila, malungkot sila. Mga Kristiyano, gusto lang nahihirapan sila. Kaya merong ibang mga nagpapaka-Kristiyano at nagpapaka-leader sa church at pastor na ikakamuhi nila yung paghihirap. Sabihin nila, kung pastor ka, pinag-pray ka namin, after 10 years, sumasakay ka pa rin sa tricycle, sasagasaan ka namin. Bishop yung nagsabi nun. Bishop. Sasagasaan daw yung mga mahihirap. Kasi pinag-pray ka namin, pero parang wala namang improvement sa buhay mo. Ang tindi nun. At ang daming followers nun dito sa Pilipinas. Ang lalaki ng mga simbahan nun. And they have missed the point of the invitation of Jesus to follow Him and the cost na kasama sa pagsunod sa Kanya. Meron din naman nagsasabi na ang mga Kristiyano daw, mga masokista. Ang tingin nila, ikakalago nila kapag nasasaktan sila. My friends, that's not also the point of Jesus. The point of Jesus is that when you follow Him, you have accepted the reality na ang standards, ang values ng mundong ito ay hindi kagaya sa'yo. It's like pinipilit mong isaksak yung 110 na saksakan sa 220 volts. Ano meron? Ano mangyayari? Sasabog or masisira yung appliances. Hindi ka mag-fit in talaga. Hindi dahil gusto mong magsakripisyo talaga o hindi dahil gusto mo talagang nahihirapan ka. It's just that, sabi nga ng mga kanta, this kind of world is not the one na dinisenyo ang mga tao o mga anak ng Diyos. We'll continue to experience rejection, persecution, and differences and conflicts because you're following Jesus. It's not that gusto mo lang magpakahirap pa, no? Na parang, ano pang gustong hirap na pagdadaanan ko, Lord, para mas maging spiritual ako. Hindi. It's just that automatically, when you follow Jesus, you will experience hardships. Kaya nga hindi naman masama kung gusto mo maghangad na magtrabaho ka pa rin na magsipag para makapagbigay ka ng somehow comfort sa pamilya mo, maging responsable ka na mapag-aral sila ng maayos, mapakain ng maayos. Hindi yun masama kasi hindi naman sinabi ni Lord, huwag mo munang pag-aralan yung mga anak mo, huwag na kayong kumain dahil dapat naghihirap tayo. Hindi naman yun eh. But because no matter how hard we follow Jesus, ay ganun din yung paghihirap na dadanasin natin in this world dahil magkaiba ang standard. So therefore, we are not necessarily hungry for pain or masochists
O gusto lang natin na nahihirapan tayo. That's not the point of Jesus. The point of Jesus is that following Him means denying yourself of the privileges and the powers of this world. Na hindi yan yung kapamaraanan natin, na kailangan nagmamanipulate ka, na kailangan nasa taas ka para masabi mong maganda ang buhay. Para may practice mo yung buhay Kristiyano. You have to deny yourself of the privileges na ino-offer ng mundo if it means contradicting yung life ng pagsunod ng misyon ni Jesus. It can be very tricky. Kasi kahit yung mga ganong ambisyon, maglalaro sa even in your life as a minister. And maybe first time kong sasabihin sa inyo ito. And for no reason na to put guilt sa inyo, but this is something na naging nakapresenta sa harap ko. That I was invited to become a pastor in Canada. Me and the whole family. Na if ang iisip ko lang is, yes Lord, pwede yun. Pwede kong gamitin ng kahit anong justification to grab that opportunity. To have a new start. And just to have a comfortable life. At least sa definition ng mundo. To be in a Western rich country, ano? But that is not the path of Christ. I'm not saying na walang ministry doon, walang paglilingkod sa Panginoon doon. Pero clearly, may ministry na ako dito. Clearly, the path of Christ for me is here. So if I align myself with the standards of this world and say, well, ang definition ng paglilingkod kay Jesus, my comfort, my privileges, napakadaling siguro gawin yun. Just like many of the people that I know na naglilingkod, nagrinab ang ganong opportunity. And I can't judge them. Ang hirap ng mundo sa Pilipinas. Hirap ng buhay. Ang hirap magpastor sa Pilipinas. Sa ngayon nga lang, being part of the officers sa North Manila, isa sa mga pinag-uusapan namin is kung paano mapangalagaan ang mga pastor once they retire. Kasi nagpapastor pa nga lang sila, halos naghihirap pa sila. Paano? Pag retire nila, automatically wala na. That's the case of the Filipino pastors. So if i-align mo lang ang sarili mo sa standards ng mundo, you'll quickly say, Lord, pwede naman to eh. Diba? Naglilingkod naman ako sa'yo eh. You will quickly say that way. You're aligning yourself with the standards of comfort and standards of yung siniset na path ni Lord para sa atin. Also, Jesus is making clear na ang pagiging disciple niya would mean sacrifice because following Him means living the life of the cross. Accepting the difficult way for the mission of the kingdom of God. Ang buhay disipulo ay ang pagtanggap na araw-araw mong bibit-bitin ng cross. Araw-araw mong bibit-bitin ng cross. And of course, hindi yung cross na ganun, ano? Kasi tayo na ang nag-translate niyan to mean kapag sinabi natin cross ay pag ganun. Di ba? Kasi sa panahon nila, that's not what cross means. Ang cross sa kanila is yung beam na bit-bitin mo when you are supposed to be crucified. At yung beam na yan kasama ikaw, ipapako sa poste o ipapako sa puno. The cross is not yung shape na ganon. The cross is what you carry. The beam that you carry. Ano? So sabi ni Jesus,
Bitbitin mo yung cross daily and follow me. So, ano ibig sabihin nun? Sa totoo lang, oxymoron siya. Meaning, dalawang konsepto na magkaiba na pinagsama. To take up your cross daily. Sa totoo lang, sa panahon na yan, malinaw na kapag binitbit mo yung cross, yung beam na kung saan ka nakatali or nakapako, wala nang daily. Wala nang daily. Patay ka na. Matik na yun. Diba? And in fact, kapag pinako ka sa krus, wala kang karapatang mabigyan na magandang libing. Wala kang ang karapatan na mailibing. Sa totoo lang. Except for our King. Dahil nag-insist ang isang mayamang membro ng Sanhedrin na akin na lang to, ako na bahala maglibing dito. But sa totoo lang, once you carry that cross, you have accepted your faith. I am dying. I have been accused by the world. I have been rejected by this world. The world will not understand me. The world will reject me. The world will duduraan ako ng mga taong dadaanan ko. Hindi nila ako kapareho. Dahil sa kanilang pagtingin, masama ako. Kriminal ako. Sabi ni Jesus, take up your cross daily. Meaning kapag sinunod mo si Jesus, ang katumbas nun ay yung pagtanggap ng realidad na magiging mahirap ang pagmimisyon para sa katuparan ng mga bagay na mahalaga sa kaharian ng Diyos. Katotohanan, kaligtasan ng mga taong makasalanan, hustisya, kapayapaan, pagmamahal, kahabagan, yung mga bagay na yan na mahalaga para sa Diyos, kapag isinusulong mo yung mga yan, maghihirap ka. Mahihirapan ka. Kaya nga sa Sermon on the Mount, sabi ni Jesus, blessed are those peacemakers. Dahil mahihirapan ka. Blessed are those who are poor in spirit. Dahil para sa iyo, hindi ang yaman ng mundo at ang yaman ng kapangyarihan ng umahatak sa iyo. Yours is the kingdom of God. Blessed are those na nagmumorn. Blessed are those na ganito. Blessed ang magsusulong ng kaharian ng Diyos. At kayo ay makakaranas ng paghihirap. Dahil iba ang mga pinapahalagahan ng mundong ito. It will be very difficult na sa dalawang nag-uumpugang bato, dalawang partido na nag-aaway, papagitna ka para sa kapayapaan. It will be very difficult sa naglilipan ng mga kasinungalingan at tapos ang mga pinaniniwalaan ay talagang kasinungalingan at papagitna ka at maghahayag ng katotohanan. It will be very difficult kung puro hatred at kasamaan at pagbabangayan at magpipreach ka ng love and practice love. It will be very difficult kung yung mismong mga tao na nananakit sa'yo, kumukutya sa'yo, nagpe-persecute sa'yo at sasabihin sa'yo ni Jesus, love. It will be very difficult. That is carrying your cross daily. Dahil everyday na sinusunod mo ang mga utos ni Jesus, everyday makakaranas ka ng kahirapan. Everyday you will think of how you will say it lovingly kahit na ayaw makinig na kapatid mo. Everyday you will think hard of how to communicate your love sa mga taong ayaw ka na nga intindihin. Everyday you will think hard how you will excel in this workplace without being manipulative sa boss mo or sa co-workers mo. Everyday you will think of how you excel sa school without copying or doing yung mga shortcut, yung mga diskarte ng mundo. Everyday you will work hard for the kingdom of Christ. Living to follow Him in all your areas of life. And it will be very difficult. It will be like carrying the cross daily and dying to the standards of this world and saying, ang utos at ang standards ni Jesus ang susundin ko. That is why it means sacrifice, mga kapatid.
Because for Jesus, it meant that way for him. It meant na kahit hindi siya maunawaan ng pamilya niya, at yung mismo mga kapatid niya, tatawagin siyang baliw. Kahit yung mga leaders na nagsasalita tungkol sa Biblia ay sasabihin siyang may sapi siya ng demonyo. Kahit yung mismo mga sumusunod sa kanya, biglang tatalikuran na siya. Those are the kinds of sacrifices na pinagdaanan ni Jesus. And if it happens to our Master, who are we to say na hindi mangyayari sa atin? And the ways that we have now sa konteksto natin. It also means sacrifice because following Jesus means committing ourselves to Him and His teaching amidst opposition. Sabi niya, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him. So sacrifice means maninindigan ka kay Kristo at sa katotohanan niya. Even if the world around you doesn't believe the same. Kahit nakakahiya. Kahit awkward. Kahit parang minsan ikaw na lang ang gumagawa nun sa inyong paaralan o sa trabaho. Sino bang ikakaya mo? Si Jesus? Si Jesus at ang kanyang mga katuruan. Sabi niya, if you're ashamed of me, it means you have no part of me. And of course, meron siya binanggit dyan tungkol sa pagdating ng kaharian at very mysterious na sinabi niya na may ilan dito na hindi mamamatay pagdating sabi niya, I tell you the truth, some of you are standing here will not taste death before they see the kingdom of God, because there is two sides of the coin sa katotohanan ng pagdating ng kaharian ng Diyos. Ito ay dumating na at parating pa. And true enough, yung sinabi niya na yung mga buhay pa dito na makakita sa kanya sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Dahil matagal na niyang sinasabi na dumarating na ang kaharian ng Diyos. Sa mismong pagkatapos ng story na yan, sabi ni Luke, about 8 days later, magaling si Luke mag-connect ng mga story. Sabi, about 8 days later, umakyat sila sa bundok at doon nakita nila ang glory ni Kristo. Ang glory ng hari. At true enough, nandun si Peter, si James, at si John. Buhay na buhay at nakita nila yung hari sa kanyang kaluwalhatian. Ibig sabihin mga kapatid, kahit hindi mo na isipin, kahit huwag mo na isipin yung future na pagdating ni Jesus at yung completion of His kingdom come. Right now mo siya pagdidesisyonan. If you are being ashamed of Jesus and His teachings or not. If you control yourself a bit dahil baka hindi ka maintindihan o nakakahiya, think of what Jesus said. Think of what Jesus said. Na kahit na maraming kukontra sa'yo, maraming hindi makakaunawa sa'yo, if you abide by the teachings of Jesus about love, about justice, about truth, about serving, about His kingdom, stand by it at huwag mo ikahiya si Jesus. Huwag mo ikahiya si Jesus. Kahit na naghihirap tayo. Kahit na ang buhay Kristiyano ay ganito. Kausap kong isang pastor, lalo na yung asawa pala ng pastor nung nakaraan. And then meron silang gustong puntahan na event. At nagsusolicit sila. Yung asawa ng pastor, sinabihan ng mga katrabaho niya, ba't kayo na ganyan? Wala kayong pera. At naghihirap kayo. Nakakaya, no? Nakakahiya. Sa standards ng mundo, nakakahiya. Sabi pa nga ng anak nila sa kanya,
Pa, huwag mo na akong pilitin magpastor, ha? Tignan mo, mas malaki pa yung sweldo ko sa inyo. Nauna pa ako nakabili ng sasakyan. The same family yun. Then sabi nung wife ng pastor, ang kausap ko siya, hindi lang daw siya sinabihan na, ba't kayo ganyan? Ba't kayo naghihirap? Sinabihan pa siya na, ba't yung ibang Kristiyano na kilala ko na umaattend sa ganito? Puro kayamanan yung pinag-uusapan nila. No, that is a contrast. And a danger na kapag nakalimutan mo itong katuruan ni Jesus, you can be tempted to be spiritual and Christian and a church person, pero ang habol mo ay yung standards ng mundo. Yung path na meron ka ay yung standards ng mundo. It is very easy na ma-discourage ka. Ba't ganyan yung Bliss Christian Fellowship Church? Ba't ganyan? Ba't ito, ganito? It can be very easy to quit. Minsan, mapapaisip ako paano kung mga pastor natin ganun din inisip nila? Paano kung si Pastor Pong right after 2 years, nag-quit na siya? Kasi mahirap naman. Kasi minsan, napaka-great, thankless pa siya na trabaho, di ba? Na para ikaw nagsusumikap, pero yung iba, kanya-kanya. What if hindi tayo sinamahan ng mga elders natin? What if yung mga leaders natin, mga church leaders natin, yung mga naglilingkod sa atin, ganun ang mindset. Wala namang blessing talaga dyan. Immediate blessing. And praise God. Praise God. Many of BCFC's leaders, right, even before me, have chosen the path of Christ. Kahit ang daming sakripisyo na nakalaan, yung mga membro who stood by Jesus in the context of this church. I praise the Lord for you people. Sa totoo lang, nananatili kayo sa dami ng pinagdaanan ng simbahan. I praise the Lord for the life of our elders na kahit walang assurance after ng paglilingkod nila kung ano mangyayari sa kanila, who will take care of them. Wala silang pension, wala silang ganito. Maninindigan sila sa paglilingkod. And rightly so. Because Jesus, that's the way of Jesus. Sa totoo lang, we can't want the great things of the kingdom of God but not participate in its advancement that entails suffering and sacrifices. Salvation, Lord, gusto ko yan. Kapayapaan, gusto ko yan. Kasaganahan, gusto ko yan. Hustisya, katotohanan, yes, gusto ko mamayagpag yan. Pero ang daan papunta dun entails a lot of sacrifice. And walang skyway, walang subway, walang helicopter sa discipleship. We follow right where the footsteps of Jesus are. Right where Jesus was walking. Facing the conflicts, embracing the challenges, persevering through trials, and extending patience sa mga tao. Practicing love even if it means walang pagbabalik. Following Jesus is a life of sacrifice, hindi dahil sa gusto natin ng pasakit. Hindi dahil sa nag-enjoy tayo ng pinapahirapan, tumatawa tayo na para mga baliw, no? Ang hirap! Ang hirap! Ano? We are not crazy people. But we know, malinaw sa atin na kaya tayo sumusunod kay Jesus at kaya okay lang sa atin na maghirap dahil ito talaga ang daan. Ito talaga yung consequence sa mundong basag at makasalanan at madilim. We will have to go through in the immediate consequence in a world that is broken. In a world that is broken. But of course, I will not end without the whole assurance na sinabi ni Jesus. Kasi kung babalagtarin mo yung mga sinabi niya sa verse 24 to 27, it is actually a promise. Sabi niya, if you want to save your life, you will lose it. But, if you will sacrifice, you will find life. If you deny yourself, sabi niya sa verse 24,
If you lose your life for me, you will save it. Magkakaroon ng kabuluhan yung buhay mo. Hindi lang dito sa panahon na to. Even in the age to come. And then sa verse 25, sabi niya, what good is for man to gain the whole world and yet lose or forfeit his very self? Pag binaliktad mo siya, ang sinasabi ni Jesus, kung hindi mo hahabulin ang yaman at kapangyarihan ng mundo, ibibigay ko ang buong buo kung sino ka talaga. Your true self. And of course, kung i-extend pa natin yung pangako na yan hanggang sa katapusan ng mundo, you will rule the whole world with Jesus Christ. And then sa verse 26, sabi niya, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory and the glory of the Father and of the holy angels. Kapag binaliktad mo siya na maninindigan kay Jesus at sa kanya makakaturuan no matter what people will say to you, kahit na ikinakahiya ka na ng mga taong malapit sa buhay mo, the Lord Himself will stand by you. And when He comes back with full of reward of Himself. And sa marami niyang sinabi na sa paninindigan mo at sa pagiging faithful mo at sa pagiging sipag mo, your labor is not in vain. Sa totoo lang mga kapatid, yes, there will be sacrifices. And of course, it will be early to say, dahil nag-uumpisa pa lang tayo tungkol sa sacrifice, but I'll say it pa rin, that the sacrifice is worth it. Kasi ang sacrifice, hindi yun yung permanente. Ang mga mahalagang bagay na ipinapangako ng Diyos o ni Jesus, mas mahalagang bagay yun. And it will last throughout eternity. Jesus makes clear that the main reason for sacrifice are the goals of the cross. Yung kaligtasan, kapayapaan, paghahari niya at ang paghahari na walang hanggan. Yun ang sinusulong ng sakripisyong ating dadanasin. Kaya matuto tayong magkumpara mga kapatid. Ito bang mga pinagdadaanan ko ngayon is worth giving up versus the plans of the Lord. The promises of God. And ayun nga, nangangako ang Diyos ng buhay, ng totoong kahulugan ng ating mga sarili, at yung pagiging kabilang sa presensya ng Diyos. Dahil hindi ka niya ikakahiya. At sinasabi niya, you are mine. You did not deny me. I will not deny you. You are not ashamed of me and my teachings. I am not ashamed to call you my brother, my friend. The sacrifices will all be worth it. Naisip ko yung, dahil sinasabi ko naman na yung journey, naalala ko yung kapag umuwi kami ng summer, at hindi lang kami basta umuwi ng summer, umuwi kami ng summer, December. It makes a lot of difference. Kapag umuwi ka ng summer, Abril, umuwi ka ng summer, Agosto. It makes a lot of difference kapag uuwi ka ng summer, December. Dahil dadaanan mo lahat ng traffic mula Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, at Sorsogon. Dadaanan mo lahat ng klase-klase mga event at traffic at hirap. At dadaanan mo lahat ng hangin at bagyo at ulan dahil panahon ng bagyo yan. At sasamahan mo lahat ng mga nag-uuwi ang mga probinsyano. Hindi lang sa Bicol, kundi nag-uwian papuntang Samar, 3 probinsya yan. At nag-uwian ng Leyte, 2 probinsya yan. At nag-uwian ng Mindanao. Lahat-lahat yan makakasabay mo.
at magsisiksikan kayo at magagawan at magkakasakitan pa nga at magkakaputikan pa nga at matutulog ka pa ng 2 o 1 linggo, may stranded kapag hindi ka nagtiyaga. Posibleng magpasko ka pa sa Legazpi gaya na nangyari sa amin. Posibleng magpasko ka pa sa kalsada na every Christmas na nararanasan ng mga truck drivers para lang makauwi. Dadaanan lahat ng sakripisyo na yun. Pero tanungin ko kayo mga taga-probinsya, is it worth it kapag nakarating na kayo? It's worth it. Yung mismong iniisip mo pala, yung sarap ng dampi ng dagat sa katawan mo na hindi mo mararanasan dito. Isipin mo na lang na pag hinga mo, yung hangin na binubuga na dumadaan sa mga puno, ang malalanghap mo. Isipin mo na lang mapayapang gabi. Isipin mo na lang yung kapag tumingala ka, walang polusyon sa langit at nakikita mo karamihan ng mga bituin o ang liwanag ng buwan. Isipin mo na lang na kapag gumising ka sa umaga, mabagal yung oras. Hindi yung pipikit ka lang ng 5 minutes, 11:00 na. It's all worth it. Now, syempre, dito pa lang yan. Imagine the journey of us Christians. The hardships that we face. The challenges, the conflicts that you have. Even with your brothers and your sisters, it's worth it na i-resolve mo yan, kapatid. Makipagtawaran ka. Yakapin mo yung mga nakakaaway mo. Maglingkod ka, isulong mo ang pag-ibig ng Diyos. Manindigan ka sa katotohanan. Isulong mo ang hustisya at ideklara mo yung paghahari ng Diyos no matter what's the cost. Dahil it will all be worth it sa pagdating ni Jesus. It will all be worth it. And I myself will say that yes, it is worth it. Dahil sama-sama natin to bilang isang simbahan na pagdadaanan. It is that way. Hindi tayo bumibiyahe mag-isa. Hindi tayo nagkakanya-kanya ng bili ng ticket dito. Nasa iisang pamilya tayo. And hopefully, all of us will share the sacrifices that we have been experiencing so that magkakaroon ng pagkakataon yung iba to carry the cross, the burden with you. And all of us will be open to accept yung mga kabigatan din ng iba dahil that's what Jesus taught us, to carry each other's burden, to love one another, to wash each other's feet. Mga kapatid, no matter what the sacrifice, it will all be worth it. Sana manindigan tayo kay Kristo na siyang nanindigan sa atin at nag-alay din ng kanyang buhay. Let us pray. Father, we thank you for your word and our reflection of it. Sana patuloy niyo po kaming palakasin at pagtibayan ng aming paninindigan at pagsunod sa inyo bilang inyong mga disipulo. May we continue to seek grace, strength from you. Dahil kagaya ni Pedro, Panginoon, may mga pagkakataon na kahit nakasunod kami sa Kanya, we will say, hindi ko kilala yan. But salamat din sa assurance, Panginoon, na hindi iyon sa aming kakayanan lamang, kundi sa dakilang biyaya din. That you will also carry us through. Kapag sa aming pagsunod ay nadadapa kami, ay naliligaw kami, at nagdadalawang isip kami na humakbang. And alam namin na walang-wala sa inyo ang pagbitbit sa amin. Salamat o Diyos, dahil alam ninyo na sasablay at sasablay kami. Alam ninyo na magkakamali kami at magdadalawang isip pa rin kami. At salamat din sa assurance, Panginoon. You will be there with us. Dahil inumpisahan nyo ito. At inalay ninyo inyong buhay para bigyan kami ng katiyakan na wala nang hindi nyo pa kayang gawin para sa amin. Ito po aming panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.